So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So panibago na namang sagutan sa inyong mga katanungan ng aking bibigyan ng pansin para sa ganon mabigyan natin ng linaw yung inyong mga katanungan. So makikita nyo po dito mga kamanok ang inyong sobrang daming katanungan at yan pong lahat ng yan ay ating iisa-isahin. Okay? So hanggang ngayon may sakit pa rin tayo inuubo kasi pabago-bagong panahon. Kung tayo ng mga tao nagkakasakit, so yung pang ating mga manok, di ba? So, ang unang katanungan ay galing kay Hamir Carlo Kibalayan. Ayan, so, Idol Kamamay, ayos lang ba na maghalo ng kanin o bahaw na kanin sa wet feeding with Stag Developer and Integra 2000 sa 2 to 4 months old na sisiw? Salamat, Idol. Okay? So, ang kanin po, o yung bahaw, kaning lamig, yan po ay source of carbohydrates. Ibig sabihin, dyan po pwedeng kumuha ng enerhiya ang kung sino mang makakakain nito. Ang tao, pwede po dyan tayo kumuha ng enerhiya. So, naturally, dyan po tayo talaga kumukuha ng enerhiya. Ang ating mga sisiw, ang ating mga manok, pag pinakain natin, dyan din po sila kukuha ng energy. Kasi nga po, carbo po yan. Carbohydrates na panghalo sa pagkain. So, po pwede pa itong ibigay sa mga 2, 3, 4, or 5 months old nating mga manok? Ang sagot ko po dyan is depende. Kamanok, anong depende? Paano yung depende mo? So, yan po ay high in moisture. So, masyadong matubig yung kanin. Kasi, niluluto natin yung kanin na may tubig. So, pag nag-evaporate yung tubig, masisipsip ng kanin, mag-i-stay dun yung moisture. Pag inihalo natin sa pagkain, kinain ng manok, magkakaroon ng moisture. So, para sa mga manok na 2, 3, 4, 5 months old, pag binigyan natin, makukuha nyo po yung mabigat na pangangatawan, pero maganda po ang bulas. Okay? So, kailan naman ito binibigay? Binibigay po ito at maganda po itong ibigay kapag maganda ang panahon. Kapag mainit ang panahon, dahil high in moisture, kabaliktaran dapat ang temperatura. Pag masyadong marami ang moisture, dapat mainit ang panahon. Okay? Kung mainit naman ang panahon, kung malamig naman ang panahon, dapat konti lang yung moisture. Magkabaliktad po dapat. Hindi po pwedeng maulan, malamig, tapos bibigyan mo ng high in moisture na pagkain. So magkakasakit po. Observe niyo po. Pag kayo po ay nagbibigay ng bahaw or kanin kapag maulan, ang dali po nilang dapuan ng sipon. Ang ibinibigay natin dyan, imbes yung mga corn grits dapat pag maulan ang panahon kasi nagbibigay naman yun ng init, body heat sa katawan. So baliktad po. Parang tao, di ba? Pag maulan, gusto natin mga sopas. Okay? Kasi nagbibigay siya ng ng comfortness sa katawan. Ganon din po sa manok. Pag maulan, kailangan mainit po yung kinakain. Mainit sa katawan. Kagaya ng corn grits, crack corn, ganoon po. Pag mainit naman ang panahon, ang kailangan naman natin, moisture, tubig, or something na watery foods like watermelons, like cucumber, ganoon din po sa manok. Pag mainit, kailangan malamig. Pag malamig ang panahon, kailangan mainit ang kinakain. So, yun po yun. Okay? So, next question. Sana malinaw tayo dyan sa unang katanungan kung po pwede ba sa 2, 3, 4 months old and 5 months old ang kaning lamig. Pwede po at depende po sa panahon. Okay? So, next question galing kay Francisco Gavil. Ayan, mega shoutout, Idol. Tanong niya is, Idol, pwede na po bang bigyan ng dextrose powder ang 2 months old? Yes po, pwede na po. Water soluble po. Dapat inihahalo po natin sa tubig. Sa painom na lang po natin ibigay. Para po sa ganun, mas mabilis po ang assimilation sa katawan. Sa tubig nyo na lang po ihalo. O kaya naman, kung wet feeding kayo, ihalo sa tubig, saka nyo po ibasa sa pagkain ng inyong mga alaga para talagang sigurado na makukuha at mai-intake po nila yung vitamina na inyong ibibigay. Okay? So, sana malinaw tayo. Pwede na po yan sa 2 months old. So, next question. Galing kay Conrado Sayon. So, Idol, ilang gramo po ba ang pinapakain mo, Idol? Okay? Ilang gramo? 60 to 65 grams. Isang beses lang po tayo nagbibigay ng pagkain sa isang araw. Ibig sabihin, sa loob ng 24 hours, isang beses lang tayo nagbibigay. 1 meal
a day or 1 day 1 eat po ang ating ginagawang sistema at napakaganda po sa katawan ng ating mga alaga. Yung iba tinatawanan ako. Yung iba hindi ako pinapansin. Yung iba, yun nga, sabi ko nga, tinatawanan ako dahil nasanay sila sa 2 times per meal, 2 times a day sila nagbibigay. Well, okay din naman yung 2 beses kayo magbigay, pero mas maganda kung 1 beses lang kayo magbibigay. Magtataka yung iba, bakit naman ganun? Eh di namayat yung manok. Bakit naman ganun? Eh di nagutom yung manok. Ano nga ba ang tamang kasagutan sa tanong na yan? Sabi ko nga sa inyo mga kamanok, pag po na-fasting ang katawan ng manok, mas nagiging malusog po ito. Mas nagiging maganda ang assimilation ng sustansya sa katawan. Okay? Pag 2 times a day, pag 2 times per meal po, paano ba? 2 times per meal? Pag 2 times a day po ang binibigay yung pagkain, umaga at hapon, kalimitan po, yung manok nagiging masyadong mataba. Hindi maskuladong mataba. Kasi po, hindi po nababakante ang katawan ng manok na binibigyan ng pagkain. Sa madaling sabi, for example, nagbigay kayo ng umaga. Di lilipas ang umaga, tanghali, hapon. Hindi pa niya masyadong nadadigest yung pagkain. May pagkain na naman. Kakain na naman. So, ang katawan hindi nagkakaroon ng time para mag-regenerate ng mga cells. Sabihin, hindi nagkakaroon ng panahon ng katawan para maglinis ng katawan. Yung excess na fats, hindi po naaalis. Kaya po masyadong nagiging masapola yung manok, nagiging masyadong mataba. Dahil po doon sa sistema na wala siyang gap na sila ay nagugutom. Pero kung 1 day 1 eat, magbibigay ka lang ng 1 beses sa isang araw. Okay, kaso doble po. Sabi ko nga sa inyo kanina, 60 to 65 grams ang ibinibigay, doble. So, kaya po niyang ubusin yon. At napapansin ko mga kamanok, sa aking mga alaga, pag binibigyan ko lang sila ng 1 beses sa isang araw, napakagana nilang kumain. Yung butsi nila, ang laki, sobrang laki talaga. Pero, ang kinatutuwa ko, nauubos nila yung pagkain. Okay? So, yung butsi nila elastic. Then, sa paglipas ng oras, unti-unti siyang nadadigest. Mas tumataas yung kakayanan ng balon-balunan na mag-digest at mag-hold ng ganong karaming pagkain. So, binibigyan ng kakayanan ang balon-balunan para mas maging maayos magtunaw. Dahil nga po, mas nababanat yung butsi. Pag nabanat, mas gumaganda yung paggiling ng manok. Hindi kagaya nung konting batak lang na ganan, konting ulan na stress. Konting pabago-bagong panahon na stress, hindi natutunawan. So, hindi pa po hassle pagbigay ng pagkain. 1 beses lang. Kung alaga nyo 100, 1 beses lang kayo magbibigay. Diba? Tipid sa oras. Tsaka tipid sa galaw, sa trabaho. Kaya mas talagang mas nakakatuwa. At yung katawan nila, walang taba. Kasi nga po, meron tayong fasting na nangyayari sa katawan ng manok. Yung manok, napakagana kumain. Yung manok, walang sapola, walang taba. Maskulado. Masaya, healthy, malusog. At the same time, yung manok, hindi po agad dinadapuan ng sakit. Kasi nga po, nare-regenerate po ng kanyang katawan lahat ng mga excess na pagkain. Ibig sabihin, nagagamit po niya lahat ng kanyang kinakain. Hindi po kagaya nung 2 times per day na kayo nagbibigay. Sabi ko nga, busog pa yung manok or babago pa lang na empty yung manok, may pagkain na naman. So yung pagkain na tinunaw niya, kahit na yung mga manok naman ninyo hindi nag-workout and exercise, magi-stay lang yun sa katawan ng manok. Hindi po matutunaw. Or magi-store po sa katawan bilang fats. Kaya para sa akin, the best na method sa pagbibigay ng pagkain is 1 day, 1 eat. Sa mga gusto magpaturo niyan, i-PM nyo lang ako or tawagan nyo lang ako, i-message nyo lang po ako. Okay? So, next question. So, yung ating isang subscriber na nagtanong, si Conrado Sayon. Okay? So, kung ilan daw po ang gramo? 60 to 65 grams. 1 day, 1 eat tayo. Okay? So, next.
Galing kay John Merald Villamor. Ayan, pwede bang ihalo sa maintenance ang Jackie Oats? Yes po. Maintenance hanggang sa araw na kayo may pupuntahan po, pwede po yan. Pero ako, pag malapit na po yung inyong biyahe, 2 days, okay, 2 days na lang, kayo ay magko-commute na, inaalis ko na po yung Jackie Oats. Okay, so naghahalo na lang ako dyan ng ilang mga prutas or ilang mga powdery supplements, then bigay na lang po. Then nagbabawas na rin po ako ng pagkain. Hindi po pwedeng talagang full feeding pa rin kayo. Okay, so habang palapit ang inyong pagbiyahe, bawas lang kayo ng bawas ng pagkain. Konti-konti lang. Okay? So next question, last na question na lang muna po ito, ano? Pwede po bang magpainom ng B50 pag nagbigay po tayo ng Vitamax? Okay? So B50 is a kind of supplements. Medyo naisipon ako. B50 is anti-stress. Okay? So B vitamins po yan na nagbibigay din po ng magandang sirkulasyon ng dugo. At the same time, si Vitamax nagbibigay din ng magandang sirkulasyon ng dugo. So kung po pwede ba silang pagsabayin, magbibigay ng Vitamax, magbibigay ng B50. Kung ako po sa inyo, ipahingan nyo po muna yung manok pag nagbigay kayo ng injectable supplements. Kinabukasan na lang po kayo magbigay ng B50 after nilang maliguan. Okay? So mga kamanok, sana kahit paano makatulong ang simpleng tips na to pagdating sa ating pag-aalaga. At kung sa tingin mo, nagugustuhan mo yung way of answering ko ng inyong mga katanungan, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment din dito. So hangad ko po na matuto, hangad ko po na madagdagan ng kahit paano konting kaalaman ang ating mga newbie, mga baguhan pagdating sa pagmamanok. So once again, linyada lang Mama IC for our next vlog. Sa January 21, meron po tayong imbitasyon. So, see you there. See you for our next vlog. Paalam.